Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umakyat na sa 7 ang napaulat na namatay habang 2 sugatan at 2 rin ang nawawala sa nangyaring 6.8 magnitude na lindol sa Sarangani, Davao Occidental kahapon November 17. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 3 dito ay mula sa General Santos City, 2 sa Glan, Sarangani at parehong may isa naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at Malapatan, Sarangani. Una nang napaulat na isang 45 years old na babae na isang empleyado ng isang salon sa isang mall sa Jensan ang tinamaan ng concrete beam na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Habang 2 mag-asawa ang napaulat ding namatay sa parehong syudad kung saan nabagsakan sila ng concrete wall sa isang compound kung saan sila nagtatrabaho. Ang 2 sugatan naman ay mula din sa Glan habang ang 2 nawawala ay mula sa General Santos City. Dagdag pa ng NDRRMC na nasa 450 na katao mula Davao Region at Soc-Sargen ang binigyan ng tulong medikal dahil sa hyperventilation at panic. Samantala, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Full Council meeting kaugnay ng response operation sa magnitude 6.8 na lindol sa Sarangani, Davao Occidental. Kasama sa response cluster meeting sina NDRRMC Chairperson Secretary Gilbert Teodoro Jr., NDRRMC Executive Director and Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, DSWD Disaster Response Management Group Undersecretary Diana Rose Cahipe, at iba pang mga opisyal ng NDRRMC member agencies para talakayin ang sitwasyon sa Region 12. Kaugnay pa rin ng lindol, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang Vice Chair sa Disaster Response na may sapat na resources para suportahan ng local government units sa kani-kanilang relief operations. Sa kasalukuyan, may kabuang mahigit 2.8 billion pesos na halaga ng stockpile at standby funds na mahigit 90 million pesos. Mayroon ding mahigit 1.2 million family food packs na may halagang mahigit 842 million pesos at iba pang food at non-food items na nagkakahalaga naman ng mahigit 961 million pesos. Muling binanatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si House Speaker Martin Romualdez at sinabing nakikiisa daw ito sa komunistang grupo. Sa programa nito sa SMNI, sinabi ni Duterte na nakikipagsabwatan umano si Romualdez sa makakaliwang grupo para umano sa pagkandidato nito sa pagkapresidente sa 2028. Hinamon pa ng dating presidente si Romualdez na kung gusto nitong tumakbo sa pagkapangulo ay mismong si Duterte na ang mangangampanya para sa kanya. Bumuelta naman ang House Speaker sa mga bintang ni Duterte at sinabing nakapokus lamang ito sa kanyang trabaho sa ngayon at kung maaari ay isantabi muna ang mga political rumors at espekulasyon laban sa kanya. Dagdag pa nito na prioridad niya sa ngayon ang maisulong ang unity at collaboration sa lahat ng mga politiko o lider ng bansa bilang namumuno sa Kamara. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd na hindi sila mag-i-issue ng class suspensions para sa nationwide transport strike na mag-uumpisa sa November 20. Ayon sa DepEd, na sa mga local government units o LGU ang may desisyon kung magsususpinde ng mga klase at depende sa sitwasyon ng kanilang nasasakupan. Diin pa ng DepEd, hindi magbababa ng proklamasyon ng ahensya nang walang sapat na basehan dahil iba-iba naman ang magiging epekto ng transport strike sa bawat eskwelahan sa buong bansa. Ang pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o PISTON ang magsasagawa ng transport strike mula November 20 hanggang November 23 bilang pagprotesta sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Makikipag-partner si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa video sharing platform na TikTok para matulungan ang mga micro, small and medium-sized enterprises o MSMEs. Sa statement ni Press Secretary Cheloy Garafil, nakipagpulong na ang Pangulo kay TikTok Chief Executive Officer Xiao Zichu sa San Francisco, California. Saad ni Garafil, nais ni Marcos na makamit ang platform na TikTok para matrain ang mga local sellers, partikular na mga individual na nasa rural areas para sa promotion ng kanilang mga produkto.
Dalawang proyekto na umano ang pinaghahandaan na naglalayong palakasin ang inclusivity ng mga online sellers. Nangako naman ang TikTok CEO na kanilang sisiguraduhing ligtas sa mga sellers at consumers sa kanilang platform na may 50 million active users sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, ang gross merchandise ng TikTok Shop sa taong 2022 ay umabot sa $4.4 billion sa Timog Silangang Asya. Ang TikTok ang pang-anim na most social media platform sa mundo. Nakikita na malaki ang maitutulong nito para mabigyan ng plataporma ang mga MSMEs. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At ninyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.